Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang masayang pamilya, isang asawang babae na nagngangalang Mary at ang kanyang asawa na si Tom, na may dalawa silang anak. Matapos ihatid sa paaralan ang kanilang dalawang anak, binisita si Mary ng dalawang publisher ng libro. Bilang isang manunulat, hinikayat si Mary na isulat ang huling aklat para sa kanilang pinakamatagumpay na serye ng taong yun, ngunit lumalabas na ayaw na talagang magsulat muli ni Mary. Dahil dito, tinanggihan ni Mary ang alok at pinaalis ang dalawang publisher. Nang gabing yun, pag-uwi ni Tom, hindi niya sinasadyang makita ang liham ng alok mula sa publisher ng kanyang asawa. Nagulat si Mary nang malaman niyang inalok siya ng publisher ng $2,000,000. Noong una ay matatag siyang tumanggi na magsulat muli, ngunit matapos silang magtalo at malaman niyang nakaranas ng malaking pagkalugi ang kanyang asawa. Sa huli ay pumayag na rin si Mary na magsulat muli, ngunit may isang mahalagang problema. Kapag nagsimula siyang magsulat ng libro, hindi na niya maalagaan ang kanilang mga anak, samantalang sa panahong yun ay lubhang kailangan siya ng mga ito, kaya iminungkahi ng matalik na kaibigan ni Mary na kumuha sila ng babysitter upang mas makapag-focus si Mary sa pagsusulat. Matapos marinig ang mungkahi ng kanyang kaibigan, nagtungo si Mary sa isang ahensyang nagbibigay ng serbisyo ng babysitter. Matapos tingnan ang iba't ibang serbisyong inaalok ng ahensya, pumayag si Mary na kumuha ng babysitter mula rito. Sa madaling salita, nagsagawa siya ng interview sa mga aplikante, ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga na-interview niya ang nagustuhan niya. Maya-maya ay dumating ang isang magandang babae na nagngangalang Grace, at ikinagulat ni Mary na ang magalang na pag-uugali ni Grace at ang hilig nitong magbasa ng mga libro ay agad na nakaakit sa kanya. Bukod pa rito, napatawa rin ni Grace ang dalawang anak ni Mary na kanina lamang ay nag-aaway. Nang makita yon, tinanggap na ni Mary si Grace bilang babysitter ng kanyang mga anak. Sa unang araw pa lamang ng trabaho, agad na napasaya ni Grace ang mga anak ni Mary. Habang nakasuot ng isang sexing swimsuit, lumangoy siya kasama ang mga bata. Nang gabing yun, dahil si Grace na ang nag-aalaga sa kanilang mga anak, nagkaroon ng pagkakataon sina Mary at ang kanyang asawa na magkrekakoktan-amen nang hindi na kailangang mag-alala sa kanilang mga anak. Kinabukasan, bukod sa pag-aalaga ni Grace sa mga bata, maalaga rin siya kay Mary. Bilang pasasalamat, binigyan ni Mary si Grace ng regalo, isang pantekip sa kanyang dalawang dibdib, habang pumipili si Grace. Ikinagulat ni Mary nang pahintulutan siya ni Grace na hawakan ang kanyang dibdib. Bukod sa pagbibigay ng bagong gamit, pinayagan din ni Mary si Grace na isuot ang ilan sa kanyang mga damit na bihira na niyang gamitin. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad si Mary sa paligid ng kanilang bahay, hindi niya sinasadyang makita si Grace na nagpapalit ng damit. Ngunit bigla siyang natauhan at napagtantong panaginip lamang pala ang lahat ng iyon. 3:29 Pagkatapos noon, hiniling ng publisher ni Mary na gawing mas madilim at mas nakakatakot ang kwento ng kanyang libro. Habang nag-uusap sila, napansin ni Mary na hindi niya mapigil ang isipin si Grace. Matapos makaranas ng sunod-sunod na kakaibang pangyayari, ikinwento ni Mary kay Elaine ang kanyang nararamdaman. Binalaan siya ni Elaine na mag-ingat kay Grace dahil bagong tao lamang ito sa kanilang buhay. Nang gabing yun, naghahanda sina Mary at Tom upang dumalo sa isang party. Mabuti na lamang at naroon si Grace upang mag-alaga sa kanilang mga anak, ngunit bigla na lamang. Sinabi ni Grace kay Mary na mahal niya ang kanilang pamilya. Nakiusap pa siya kay Mary na huwag siyang iwan. Kinabukasan ng umaga, makikitang nagsusulat si Mary sa tabi ng swimming pool. Pagkatapos ay hiniling niya kay Grace na pairan ng cream ang kanyang likod. Maingat at malumanay itong ginawa ni Grace. Kitang-kita ring labis na nag-enjoy si Mary sa sandaling iyon. Pagkatapos noon ay niyaya ni Mary si Grace na lumangoy kasama niya. Pagkaraan nito, nakiusap si Grace kay Mary na huwag siyang iwan. Habang umiiyak si Grace, inalo siya ni Mary. Ngunit nakapagtataka, nang makatulog si Mary ay nagulat siya nang makita si Grace na gumagawa ng hindi pangkaraniwang bagay sa kanya. At nang tuluyan siyang magising, napagtanto niyang panaginip lamang pala ang lahat. Nagtaka si Mary kung bakit palagi niyang napapanaginipan si Grace. Nang gabing yun, sinabi ni Mary kay Grace na hindi na nila kailangang maging sobrang malapit sa isa't isa. Dahil sa naging reaksyon nito, nakahinga ng maluwag si Mary at inisip niyang panaginip lamang pala ang lahat ng kakaibang nangyayari. Habang nagpapahinga si Mary sa bathtub, makikitang inihanda na ni Grace ang lahat ng kanyang kailangan. Kitang-kita kung gaano na-enjoy ni Mary ang pag-aalaga ni Grace. Ngunit bigla na namang nagising si Mary at muling napagtanto na panaginip lamang pala ang lahat. Noon ay nagsimula na siyang malito, hindi na niya matukoy kung alin ang panaginip at alin ang realidad. Dahil dito, nagpasya siyang mag-focus na lamang sa pagsusulat ng kanyang libro. Habang abala si Mary,
makikitang umalis si Grace kasama si Tom, ngunit hindi sinasadyang makita ni Elaine sina Tom at Grace na magkasamang umalis, sa isang restaurant. Nag-usap sina Tom at Grace habang pinag-uusapan ang nakaraan ni Grace. Nagtaka si Tom dahil napaka-open ni Grace at ibang-iba ang ugali nito kumpara sa ipinapakita nito sa bahay. Habang pauwi rin sila, muli na namang nagtaka si Tom sa kakaibang asal ni Grace, lalo siyang nalito sa malaking pagkakaiba ng ugali nito, dahil sa bahay ay napakalambing at napakagalang ni Grace. Samantala, makikitang magkasamang nagbibisikleta sina Grace at Mary papunta sa isang ilog. Nagpahinga sila roon at nagkwentuhan, habang binabasahan ni Mary si Grace ng isang kwento. Muli na namang kumilos ng kakaiba si Grace, dahilan upang unti-unting madala rin si Mary sa sitwasyon. Biglang lumipat ang eksena sa bahay kung saan nag-uusap sina Tom at Elaine. Pagkatapos ay binalaan ni Elaine si Mary na mag-ingat kay Grace, dahil ilang araw na ang nakalipas, hindi niya sinasadyang makita sina Grace at Tom na magkasamang umalis, ngunit hindi pinaniwalaan ni Mary ang sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Maya-maya ay nakarinig si Mary ng kakaibang ingay mula sa labas ng kanyang silid kaya lumabas siya upang tingnan ito. Laking gulat niya nang makita si Grace na gumagawa ng perkakaktan aman kasama ang sarili niyang asawa. Dahil sa nakita niya, agad na nawala ng malay si Mary, ngunit nang magising siya, napagtanto niyang panaginip lamang pala ang lahat. Gayunpaman, iba ang pakiramdam niya sa panaginip na iyon dahil napakatotoo nito. Dahil dito ay lalo lamang siyang nalito. Kinabukasan, tinawagan si Mary ng ahensyang nagbibigay ng serbisyo ng babysitter. Sinabi ng mga ito na ilang araw na silang naghihintay sa kanyang desisyon kung sino ang kukunin niyang babysitter. Labis itong ikinagulat ni Mary dahil ang akala niya ay matagal na niyang napili si Grace bilang babysitter. Ngunit nang tingnan nila ang talaan ng kumpanya, wala roon ang pangalan ni Grace. Dahil dito, nagtungo si Mary sa bahay ni Helen upang ikwento ang lahat ng kakaibang pangyayaring nangyayari sa kanya. Pagdating niya roon, nagulat siya nang malaman na patay na ang kanyang kaibigan. Dahil sa insidenteng yun, hiningan si Mary ng pahayag ng mga pulis, ngunit ang nakapagtataka, lahat ng ebidensya ng pagkamatay ni Helen ay nagtuturo sa kanya. Ang mga fingerprint, medical records, kutsilyong ginamit, at maging ang CCTV footage ay pawang nagtuturo kay Mary bilang pangunahing sospek sa pagpatay, ngunit mariing iginiit ni Mary na wala siyang kinalaman sa krimen. Sa halip, naghinala siyang may kaugnayan si Grace sa lahat ng nangyari. Kaya nagpasya siyang alamin ang nakaraan ni Grace sa pamamagitan ng pagpunta sa bahay ng pamilya nito. Doon niya nalaman na si Grace ay matagal nang nakatira kasama lamang ng kanyang tiyahin. Sinabi rin ng tiyahin ni Grace na dati itong nagtatrabaho sa isang opisina sa sentro ng lungsod. Dahil dito, lalo pang naghinala si Mary na matagal na pala siyang minamanmanan ni Grace. Maging ang pagiging babysitter nito ay tila bahagi lamang ng isang planong matagal nang inihanda. Sa wakas ay napagtanto ni Mary na si Grace ay isang napakadelikadong tao. Habang naliligo si Tom, bigla siyang nilapitan ni Grace habang may hawak na kutsilyo. Dito ay tinakat ni Grace si Tom at pinilit itong gumawa ng perkakaktan aman kasama niya. Siyempre, hindi naintindihan ni Tom ang ibig sabihin ni Grace at tumanggi siyang sundin ang gusto nito. Dahil dito, agad siyang inatake ni Grace. Sa mismong sandaling yon, dumating si Mary sa bahay, ngunit ang nakapagtataka, maayos siyang sinalubong ni Grace. Nang pumasok si Mary sa kanilang silid, laking gulat niya nang makita si Tom na sugatan dahil kay Grace. Ngunit sa sandaling yon, umasta si Grace na parang wala siyang alam sa nangyari. Agad pa nga siyang tumawag ng ambulansya upang tulungan si Tom. Nang tanungin ni Mary kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito, sinabi ni Grace na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan si Margaret. Naguluhan sina Mary at Tom at nagtanong kung sino si Margaret. Doon nabunyag ang katotohanan na si Margaret pala ang masamang personalidad ni Grace. Pagkatapos nito, muling nagbago si Grace at naging si Margaret. Hinabol niya si Mary at tinangkang patayin ito. Ngunit sa loob-loob ni Grace, patuloy pa rin niyang nilalabanan ang katauhang si Margaret. Sa huli, nagtagumpay si Mary na mapatigil si Margaret. Sa madaling salita, matapos ang lahat ng nangyari, bumalik sa normal ang buhay ni Mary at ng kanyang pamilya. Makikita rin si Mary na bumibisita kay Grace, na sumasailalim na sa psychiatric treatment. Kahit may problema si Grace sa kanyang emosyon at pag-iisip, patuloy pa rin siyang minahal at inalala ni Mary. At dito nagtatapos ang pelikula.